Pagbabalik tanaw sa ating mga naiwali sa mga nakaraan ng mga linggo. Katapos ng pagsuway na ginawa ni Saul sa Diyos, sa kanyang maliwanag na utos sa kanya ng Diyos na ubusin mo lahat ng mga kalaban. Mga kapatid, hindi yan basta utos. Yun ay utos ng Diyos. Kaya isang mabigat na parusa yun na hindi sumunod sa Diyos, mga kapatid. Sa tao lang na tayo sumuway sa ating mga agarong mabigat na parusa. Sa ipako ng Diyos ang nagsugo at hindi sumunod ang tao sa Kanya. Tandaan natin na ang tao ay nilalang lang ng Diyos. Na tayong mga tao ay creation lang ng Diyos. Ginawa lang tayo ng Diyos. At wala tayong relasyon sa Diyos kundi siya ang magmamandar, tayo ang masugot. At sa ginawa ni Saul sa Diyos na hindi niya pagsunod, yun ay malaking kasalanan sa Diyos. Ang kanyang hindi pagsunod ay kagaya ng rebellion, pagdiwata. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 22 and 23, mababasa naman natin yan, mga kapatid. 1 Samuel chapter 15, verse 22 hanggang 23. Ito po ang naging memory verse ng ating mga children. Kanina saan nilang pag-awit. Sabi dito, nagsiringi Samuel, amoy niyan propeta, na ginsugan Diyos sa iya. Hain ang pinalabihan Ginoo. Ang pagsugot bayaw ang mga halad ng mga hayop na tutuburon. Mauro upay ang pagsugot haiya, kay hinpaghalad haiya ang maging mamaupay ng mga karnero. 23. Ang pag-ato haiya, sugad la kamaraot ang pagdiwata. Nganan pagkamaytason, sugad lahin kasala ang pagsingbahin mga Diyos-Diyos. Tungod kay ginsikway mo ang sugan Ginoo, ginukasan kaniya hin pagkahadi. So ang ginawa ni Saul sa Diyos ay hindi lang basta dili pagsugot, kundi pag-ato. Ang ginawa ni Saul sa Diyos ay hindi lang basta dili pagsugot, kundi pagkamaytason. Tandaan natin, mga kapatid, ang dili pagsugot sa Ginoo ay nagtitikang sa pagmamataas sa Diyos. Bakit hindi ka susunod sa Diyos? You are saying that you are higher than God. Kaya ayaw mo siya sundin. Tandaan natin ang hindi pagsugot sa Diyos, kaparas lang yun ang pakikipag-away sa Diyos. Ba't ayaw sundin ng tawang Diyos? Sabagat ayaw niya sa Diyos. Yan ang pinakita ni Saul sa Diyos. Ang hindi niya lang pagsunod ay isang resulta na lang ng laman ng kanyang mga puso. Kaya binasa natin last Sunday na ang tinitignan ng Diyos sa tao ay hindi ang kanyang panlabas, kundi ang kanyang puso. Kay Saul, nagmula sa puso, papalabas sa kanyang ginawa. Ay so mga kapatid, hindi mahalaga ang ating mga ginagawang ministry sa church. Ang ministry ay bunga na lang ng ating mga puso. Tanggalin natin lahat ng ministry, may iwan ang puso natin eh. Kung anong klaseng meron tayong puso sa Diyos. Halimbawa, mga kapatid, kung ako ay tinawag ng Diyos pagka-pastor, tanggalin ng Diyos sa akin pagiging pastor, ang titignan ng Diyos sa akin, puso lang. Tanggalin lahat ng ating ginagawang pag-alagad sa Diyos. Ang may kita ng Diyos, puso natin. Sabagat lahat ng ating ginagawang pag-alagad, galing yan sa ating mga puso. Sabi ng Bible sa Colossians chapter 3 verse 23, lahat ng inyong pagbubuhaton kinahanglan kinasing-kasing. Amin po, mga kapatid. Diri para hintaw kundi para haton may gugmaon nga Ginoo. Colossians chapter 3 verse number 23. Basahin natin ating mga Biblia. Bisan na ano ang niyo pagbuhaton, buhatan niyo ang bugos niyo mga kasing-kasing, sugad nagbubuhat kamo para ang Ginoo, nandiri para lain mga tao. Ginsusugol ang Dios ang aton mga binubuhat, hindi sa ating mga ginagawa, kundi kung gaano tayo nagmamahal sa Kanya. Ginsusugol tayo ng Diyos, hindi sa ating mga panlabas na ginagawa, kundi sa ating mga panloob na pagkatao. Yan ang problema sa Kristyanismo sa ating mga huling kapanahonan. Inuuna nila yung panlabas nila. Kundi ang nilang mga panloob ay malayo sa Diyos. Sa Matthew 7, kung ating maalala, nagwali si Kristo, sabi niya, ang mga tao sa panahon na ito, lumalapit sa akin sa pamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin.
Amin ba mga kapatid? Ang Panginoon natin naghahanap ng mga mananamba sa Espiritu at katotohanan. So Matthew chapter 7, sinasabi ng Biblia, their hearts is far from me. Ito ang kapanahonan sa ating panahon at kahit sa panahon ni Kristo na marami sumasamba sa Diyos sa kanilang mga bibig. Kumagalan sila sa pamagitan ng kanilang mga labi, kundi ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Puro panlabas ng mga bagay. At ito ang focus ng mga paganong mga simbahan. Pinapaganda nila ang kanilang mga sarili. Pag tinignan mo, sobrang formal. Pero sa kanilang kaloob-looban ay mga dunot. Kanilang mga panloob. This is the problem sa panahon natin. Marami nag-aakala na sila relihiyoso and yet alam ng Diyos ang kanilang mga loob. Kaya purihin ng Diyos na kahit ganito ang ating kalagayan sa lugar na ito, nangangarap tayo na tayo paunlarin ng Diyos. Sabagal ang ating mga puso ay nakaayon sa Kanya. Yes, kung titignan natin, medyo hindi pa ganun ka ang ating mga gawain. Ang mahalaga ang ating puso, maayos sa Diyos. At hinay-hinay sinisikat natin na tayo mapabuti sa ating mga paglilingkod. At yan ang naging problema kay Saul. Inuna niya yung pagiging hari niya, naglaom siya sa kanya, nagtapon siya sa kanyang gahong, ngunit hindi pala yun ang mahalaga. Balik tayo sa 1 Samuel chapter 16 na nagresulta na binayaan siya ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid ko, ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa tao, bayaan siya ng Diyos. Kapag ang Diyos nga yan, binmaya na tao, waray na. Hindi mo na pwede pabalikin ng Diyos. Pwede kang bumalik sa Diyos, pero hindi mo pwede pabalikin ng Diyos sa'yo. Kapag ang Diyos ang bumaya, sabi dito sa chapter 16, binasa natin kanina, verse 14, binmaya kan Saul. 1 Samuel 16 verse 14. Binmaya kan Saul ang Espiritu ang Ginoo ngan ginsakit iyahin usan nga marahot ng Espiritu nga ginpadarahan Ginoo. Si Saul, nung iniwan siya ng banal na Espiritu ng Diyos, waray na naman niya sulod. Bay da sumulod. Ay. Tungod kay nawaray niya sulod. Na empty niya. Na empty. Naubsan niya, wala nang laman. Merong pumasok sa kanya. At yun ay yung masamang espiritu. Tandaan din mga kapatid, ang pagsuway sa Diyos ay laging nagre-resulta ng kapahamakan sa buhay ng tao na kanyang sinusugo. Basayan sa book of Ephesians chapter 2 verse 2. Lahat ng pagsuway tikang sa masamang espiritu na nag-uukoy at tao. Ephesians chapter 2 and in verse 2. Ephesians chapter 2. Simulan mo natin sa verse 1, mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse 1 and in verse 2. At tuanay mga patay kamo ay espiritu. Tungod ang iyo mga pagtalapas ng mga sala. Verse 2. Ginsunod niyo hadto ang marawag nga paagan kalibutan. Nagsugot kamo han punuan han espirituhanon ng mga gahom, hakay luagan hakay tasan. An espiritu nga nagahadi han mga tao nga nalari sa Dios. Sa mga nalari sa Dios, hindi ba na espiritu na ukoy ira? Sinasabi ng Biblia sa chapter 2, verse 2, ang masamang espiritu. That is why kung kumita kay tao, yes, buutan niya, mabait siya sa panlabas. Pero kung ang tao niya nalari sa Diyos, ginuukay nito ng masamang espiritu. Hindi mo na kailangan makakita na nag-exorcise. Nag-kirkisi, nangingisay, nagwawala. Hindi mo na kailangan makita ng ganyan tao. Iton pala nga, iton nga tao nalari sa Diyos. May dahiton, masamang espiritu. This is why sa ating pagtuturo ng maupay nga sumat, tayo ay nagpapalayas ng masamang espiritu. Sabagat sa kanilang pagtanggap kay Kristo, binliliwanan nila yung barang espiritu.
Kung tanggapin nila si Kristo ang marawag ng Espiritu nag-uukoy ang irag, ililiwanan ng barang ng Espiritu. Ephesians 1 verse 13, nandyan din po nga libro. Ephesians chapter 1 verse 13. Yung tao nag-inuupyan ng masamang espiritu, kung siya'y kumarawat kay Kristo, masulod na iya Ginoo. Verse 13, nga naamol liwat, an may tungod ay iyo. An pakabati niyo, an matuod nga mensahe, an maupay nga sumat, nga nagdarahay iyo ang katalbasan. Nahimo kamo nga mga tao ang Diyos. Nagtuo kamo kan Kristo. Nga ipinati kan Diyos didahay iyo, an iya pagkatag-iya iyo, pinaagihin paghatag ay iyo, an iya ginsaad nga Espiritu Santo. Amin ba mga kapatid? Nung wala pa tayo sa Diyos, ang nag-uukoy at ang masamang espiritu. That is why, kung may nagwawali at nariwa kita, ayaw natin mag-church, ayaw natin magdasal, wala tayong gana, sa natin mas gusto, sa sayaw, sa disco, karisyuhan, unahin may rignom, dito kita, unahin kalibutan ng mga butang, dito kita. Why? May nag-uukoy at masamang espiritu. Ayaw natin sa Diyos. Pero purihin ng Diyos. Nung narinig natin yung maupay nga sumat, binuhay ng Diyos ang ating mga patay na espiritu at binigyan tayo ng banal na espiritu. Kaya tandaan natin, ang banal na espiritu na kaukuya at di rin natin mawawara. Sabagat sinabi ng Biblia sa Ephesians chapter 1 verse 13, itinatak sa atin ngan ipinatik kan Dios di dahil iyon iya pagkatag-iya. Pinagin paghatag iyo an iya ginsaad nga Espiritu Santo. Purihin ng Dios. Hindi na tayo maparehas kan soul. Kan soul bumaya ang Espiritu Santo. Pero sa atin ng mga nagtuo kay Kristo, hindi na tumabaya aton. Ito nga pag tayo nakakaimun sa lag, binabagabag tayo sa ating mga konsensya. Mali ang ating ginawa. Sapagat ang ating espiritu ay nangungusap sa atin, sabi sa Roma 8, basahin natin. Na sa tuwing ang mga anak ng Diyos ay nagdadasal, nag-iistorya ang Holy Spirit sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin ng kanyang mga salita. Romans chapter 8. Verse 14. Romans chapter 8 verse 14. Mga anak ng Diyos, ang ginmamanduan ang Espiritu ng Diyos. Amen mo mga kapatid? Mga anak lang ng Diyos yung may Espiritu. Paday pagbasa, verse 15. Kay ang Espiritu, kay ginhatag ang Diyos sa iyo, diri mag-uuri ko na iyo, ngan diri maghahadlok ka iyo. Salamat sa Panginoon, pinalaya tayo sa masamang espiritu. Lugod, hihimuon ka mo ang espiritu ng mga anak ng Diyos. Ngan pinaagihan ka ho man espiritu matawag kita ang Diyos, amay ko. Kaya nating tawagin ng Diyos na Ama. 16. Ang espiritu ang Diyos, nakikikusahan aton espiritu. In pagpamatuod ng mga anak kita ang Diyos. 17. Kay mga anak man kita niya, makakaangkon kitahan mga kaupayan nga iging gahin para niya mga tao. Kan makakaangkon man liwat kita upod kan Kristo. Hanging gahin ng Dios para iya. Kay kun naangbit kitahan mga pagantos ni Kristo, maangbit man liwat kitahan iya himaya. Mga kapatid ko, tinanggap natin ang banal na espiritu ng Diyos. That is why, malaking tanong, kung ang mga Kristiyano sinusunod pa rin ang mundo. Kung may espiritu ka ng Diyos, susundin mo ang Diyos. Yan ay klaro ang aplikasyon ng ating pinag-aaralan ngayong umaga. Sa pinapangaral sa atin, kung ang Kristiyano may espiritu ng Diyos, sabi nito, mamanduan siya ng banal na espiritu. Yes, pwede ka maging member. Si Judas, member kaya. Pero wala siyang Holy Spirit. Madaling pabautismo. Pero ang tanong, ikaw ba'y pinanganak ng muli? Sa panganak ang muli, dyan binibigay ng Diyos ang banal na espiritu. Kailangan ang tao ipinanganak sa tubig at espiritu. Sabagat kung hindi siya ipapanganak muli, hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Meaning to say, lahat ng aakyat sa langit, kailangan may espiritu ng Diyos. Ang tao nga mawala espiritu, dili makakasaka langit.
At lahat ng may Espiritu ng Diyos, hindi na lupa, gingigiyahan sila ng Espiritu ng Diyos. Ganyan ang aral ng Biblia sa banal na Espiritu. Sa ibang simbahan, itinuturing nila ang Holy Spirit bilang kuryente. Pag may Holy Spirit daw, matutumba ka. Pag may Holy Spirit daw, manginginig ka. Hindi yan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, saselyuhan ka sa iyong kaligtasan kay Kristo. Gigiyahan ka sa iyong kinabuyad lawad-law. Siya ang magigiya sa iyo na mahalin mo si Kristo. Mahalin mo si Kristo. Itutulak ka ng banal na Espiritu na mag-alagad sa Ginoo. Maduso ito ay mo. Mag-pray ka, magbasa ka ng Biblia, umatindir ka sa mga panimbawon. Bisitahin mo ang imubugto. Palakasin mo siya. At yan ang magtutulak sa iyo na magkaroon ng baraan ng kinabuhi. Na dili subay ang kalibutan. Basahin sa Romans chapter 12, verse 1 and verse 2. Romans 12, verse 1 and 2. Romans 12, verse 1 and verse 2. Sanglit kabugtuan ko, tungod handa kong akaluyan Diyos sa aton, nanginginyo pa ako ay iyo. Igahalad niyo ngadto sa Dios sa niyo kalugaringon sugadin buhit nga halad nga tinubyan hapag alagad ay iya nga nakakalipay ay iya. Amoy ni an matuod nga pagsimba nga angay niyo igahalad. Verse 2. Ayaw na kamo pag-uyon han mga paagi hini nga kalibutan. Kung ditubuti niyo ang Dios in pagbag-o ha iyo pinaagi, haningpit nga pagkabalhin an iyo hunahuna. Ngan may babaro na kamo han kaburuton ng Dios kun ano an maupay aningpit nga nakakalipay ay iya. Mga palit ngayong umaga, ako'y nangangaral sa inyo at nais ko na kapag narinig ng pangaral, pinapasalamatan yung nagbinigyan kayo ng Diyos ng banal na Espiritu. Yan ay bagay na hindi natin kayang bilhin. Kundi dahil sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa kanyang mabuting balita, usang binigay ng Diyos sa atin ang banal na Espiritu. Kaya sa ating panimbahon, we preach the word of Jesus Christ. Sabagat ang salita ni Jesus Christ nagpapadiko na natin mga pagtuo. Kay Saul, ano nangyari? Nung binanatan siya ng masamang espiritu, anong ginawa niya? Imbis magpatawag siya ng propeta para walian niya, nag-request siya ng entertainment. Sabi niya, patawag kayo ng musician para gumaan-gaan naman yung pandog ko. Nung bad mood si Saul, nagpatukar na lang niya. Siguro sad ako. Kailangan yung music ko sad din. Di ba nabasa din kanina? Nung binanatan siya ng masamang espiritu, imbis na magpatawag siya ng magwawali ay para itado, nag-request siya ng musician. Balik tayo. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Tinood ko nga may dani masamang espiritu. Imbis na ipatawag niya yung propeta, si Samuel. Tawag na lang kayo ng tutukar ng careless whisper. Para gumanggaan naman yung pakiramdam ko. Ata. Amot balik. 1 Samuel chapter 16. Say natin. Verse 15. 1 Samuel 16 verse 15. Sulusumpay na ipagkasayot ni Saul. 1 Samuel 16 verse 15. Nagsiring haiya niyang mga surugoon. Maaram kami nga gisasakit kahino sa nga marawat ng espiritu nga ginpadalahan Dios. 16 sanglit sugua kami. Yan magbibiling kami ng tao nga maaram magharpa. Ang harpa po yan ang pinakadaan ng instrument sa bugos kalibutan. Ang napasugad nga shape, bagan pana, tapos may string. Wala lang po kong picture dito eh. Harp nga ni mga kapatid. May, paano ba explain? Madini, tapos may pasugad, tapos may string, may susugad-sugad. Amot, harpa. So yan ang pinakakadaan nga ancient nga instrument sa bugos kalibutan. At yan ang music ni David. Hindi alam ni Saul na yung pinatawag niya, yung susunod na hari sa kanya.
Basahin natin. Verse 17. Ginsuguhiran ni Saul, igbiling ako ino sa katao nga maupay magtukar, nga dadahiyangan niya haapon. Nagbiling ni Saul, hin, comfort, tikang sa world. Nung ginugol siya ng masamang espiritu, imbis na mapalayas yun ang salita ng Diyos, nagbiling siya ng comfort sa world. Dala ninyo ko na magtutukar para man lang gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Diyan kinuha ng mga tao yan sa daigdig. Kapag sila malungkot, pupunta sa resto bar. Kain doon makikinig. Why? Comfort sa world. Pero ang mga may espiritu ng Diyos, hanapin nila salita ng Diyos. Panginoon, itadong daw ako. Kung may daw kamalian, asya na susugad ako na, itadong ako yan na. Makikinig ako sa salita mo. John chapter 6, verse 63. John chapter 6, verse 63. Masaya akong naririnig yung mga pahina ng mga Biblia natin sapagkat walang ganyan sa mga simbahan. May mga kapatiran nagbubukas ng Biblia. Salamat sa Panginoon. Verse 63, basahin natin. An espirituhan Diyos, an nahataging kinabuhi. Amin mga kapatid. Bulag nga ni sa espirituhan Diyos, aday kamatayon. Sabi ng verse 63, an espirituhan Diyos, an nahataging kinabuhi. Diri ko dito may himuhin kahom nga lawas nun. Espiritu nga kinabuhi an himang raw kuha iyo nga mga pulong. Ano yung pulong ang Ginoo? Sabi dito, Espiritu nga kinabuhi an pulong ang Ginoo. Kaya malaki yung pagkakamali ni Saul. Ginugulo siya ng masamang espiritu. Pinatawag niya sa sarili niya, salita sana ng Diyos. Tignan niyo mga kapatid, anong nangyayari. Nagtutukar si David, pero di rin nga niya magtukar si David, iti instrument, na balik otro. Di ba? Verse 23. 1 Samuel 16, verse 23. Balik tayo sa 1 Samuel. Pasugod na lang mga Biblia natin. 1 Samuel chapter 16, verse 23. Tignan nung nangyayari kay Saul, pabalik-balik ang marawag ng espiritu. Di kang adto, kung naabot kan Saul ang marawag ng espiritu nga ginpadalahan Dios, nagtutukar dayon ni David haniya arpa, nabaya ang marawag ng espiritu, nagaan ang lawas ni Saul, na naiulian ng liwat iya. So ano yun na mga kapatid? Kung nagtutukar si David, siya na pagkawara. Diri na permanente nga, wara la. Kung di nababalik, nagbibinalik-balik kaniya, buntog, sinpa. Mga kapatid ko, umabot nga ni sa punto nga parang ginugulo tayo ng masamang espiritu. Meron tayong mga pagsubok sa ating mga buhay, mga pagsulay, mga challenges, balik tayo sa salita ng Diyos. Ito lang ang bibigay sa atin ng comfort sa mundong ito. Salita ng Diyos. Kung gintalwas tayo, pinagyan pulong ang Ginoo, amog yapon it magpuprotekta at di niya kalibutan. Salita lang ng Diyos. Oh, huwag tayong lalayo sa salita ng Diyos. Maraming karataan, harayo sa salita ng Diyos. Basahin natin mga kapatid sa Book of Luke. Chapter 11, verse 24. Luke 11, verse 24. Luke chapter 11, in verse 24. Kung nagawas in marawat ni Espiritu, tikang hintaw, nagsusudoy ini ang mamarang atuna. In pamiling hindapit nga kapapahuwayan niya. Diri nga ni ini iya makaagi, nasring iya nga aw, mabalik akong ngadtuan balay nga akong pinayaan. So kung ang masamang espiritu umiwas sa usang tao, na may biling yun ng
marirelaksan niya na lugar. Pero kung di niya makapiling, babalik siya sa kanyang pinanggalingan. Verse 25, sanglit na balik ang yawa, nga nakitahan balay nga malinis, ng inayad na nga tanan. 26, niya nagawa siya nga nagdadara hinpito nga laing espiritu, nga labaw pakamaraw ta iya. Nga nasulod dira, nga nag-uukoy dito. Sanglit na katapusan, labaw pakamaraw ang kaimtang at tungatawo, kayan una. So, ang nagiging routine ng masamang espiritu, umiwas nga niya, hanap yan ang bagong mapapasukan. Pero mula siyang mapapasukan na bago, babalik sa pinanggalingan niya. Uy, malinis na dito. At hindi pa nun, mag-i-invite pa siya ng 7 mas masamang espiritu kaysa sa kanya. Kaya sabi dito, yung katapos ito nga tao, mas masama pa kaysa nung una. Alam niyo mga kapatid, ang nangyari kay Saul? Nung ginreject niya ang salita ng Diyos at namiling siya ng comfort sa world, pag binasa niyo yung mga sunod ng mga chapter, mag-advance reading kayo, namatay siya, hindi dahil sa espada ng iba, nagpakamatay siya sa pamagitan ng espada niya, nag-suicide siya. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa banal na Espiritu mula sa Diyos. And always remember, ang ating comfort, ikang budas sa salita ng Diyos. If ever you feel lonely, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para ikaw ay maging masaya. Kung ikaw ay nalulungkot, hindi mo kailangan magpakalayo-layo. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Kung ikaw minsan ay stress ka sa buhay mo, hindi mo kailangan gumastos ng napakamahal, bumili ka na nagpapasaya sa'yo, or magpagasolina ka, pumunta ka sa malayo at maligo ka. Hindi mo kailangan gawin yun, kapatid. If ever you are troubled, pumunta ka sa nagligtas sa'yo. Alam niya kung anong kailangan mo. At ang kanyang salita ang laging magpupuno sa'yo ng kaligayahan, kasiyahan, mula sa matinding sanlibutan nito. John chapter 13, and verse 1. Bilang pagtatapos ng ating panimbahon, ang ating kasiyahan nasa Panginoon lang lagi. Amen. Ang ating kasiyahan. Sabagat lahat ng bagay sa daigdig, yes, bibigyan tayo ng panandaliang kasiyahan, pero naubos din eh. Napapagod tayo. Nagagastuhan tayo. Oo. Pero ang Panginoon natin laging nandyan para sa atin. John chapter 13 and in verse 1. Dadalhin natin ang mensahe nito sa ating mga puso at isipan. Bisan mapakain kita, tanda natin ito salita nito. Bisperas na ito ang piyestahan paglabay. Maaram na Jesus na inmabot na iyatak na in pagbaya ininga kalibutan. Ngayon pagkatuan amay. Dayuday ginigugman niya an iya mga sakop di na kalibutan. Ngan ginigugman niya hira tubto makatapusan. Minahal niya ang kanyang mga natuwa iya hanggang sa katapusan. Kung may problema tayo, huwag ka pupunta sa world. Walang comfort doon. Gagawin mo, magiinom ka. Mag-uubog ka. Problemado ka. Yan ang mga tao na wala sa Panginoon. Anong gagawin ng mga Kristiyano kapag medyo stress ka? Lalayo-layo. Kung anong gagawin? That is wrong. Hindi ko yun. Balik ka sa Panginoon. Panginoon, bibigatan ako eh. Lumuhod ka. Pag lumuhod ka, yumuko ka. Umiyak ka sa Panginoon. Yan isa sa lagi kong routine sa aking pagiling ko sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi normal. Para sa fake nga ako. Bilang inyong pastor, nabibigatan din sa paglilingkod eh. Hindi ito kabigatan, kasiyahan ko ito. Pero ang aking katawan, hindi pa ganun ka-ready. Ginagawa sa Panginoon, lumuluto sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ko. Alam niya sa ating 3 years na pag-stay dito, na tayo ay nagsisikap sa biyaya lang ng Diyos. Tandaan nyo, kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo makakapag-alagad kung wala yan. Humingi tayo lagi sa Diyos ng biyaya. Hebrews chapter 4 verse 16. Lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng biyaya ng Diyos. Hebrews 4 verse 16. Na tayong mga anak ng Diyos,
lumapit tayo ng may katapangan, maisog kan lumapit sa trono ng Diyos. Ano't may dangad to sa trono ng Diyos? Ano't may dangad to? Kaya no ginto paharani man kita. Ano't may dangad to? Ano sabi ng Bible? Hebrews 4:16, sanglit pagmadasigon ng dangog kita ang trono ng Diyos, diin aadto ang grasya. Nasaan ang grasya? Nasa Panginoon. Basi karawaton naton ang kaluoy, niniagian naton ang grasya, ng mga kabulig ha panahon na naton pagkikinahanglan. Amin ba mga kapatid? Oo, lapit ka lang sa Panginoon. Wala siyang closing hours. Ang trono ng Diyos, walang closing hours. Always open para sa kanyang mga anak. But the problem is, nadangog pa kita. Or hay, bakit nga paagi nadangog? Mga kapatid ko, you will feel worthless. Oh, you will feel worthless. Kung tayo ay mag-aanat ng kasiyahan sa mga temporary na mga butang. Ang Diyos natin, siya noon, siya ngayon, siya bukas. Siya ang ating Diyos na mapagmahal. Amen ba mga kapatid? Huwag niyo gayahin si Saul. Huwag natin gayahin si Saul. Tungod niya pagsuway, dumating ang masamang espiritu, hinanat niya yung kasiyahan sa mundo. Kailangan gawin ng mga anak ng Diyos kung dumating man kasamukan, balik lang sa Panginoon. Iba kasi ang pagsubok sa palo. I think na-discuss ko na to sa mga doctrine class last 2 years ago. Magkahawa po ang pagsubok tsaka sa palo. Anong pinagkaiba nila? Yung pagsubok, tungod kay nag-aalagad ka. Susulay ka, tungod kay nag-aalagad ka. Anong liwat ang pagpalo? Ang pagpalo mga kapatid, tungod yung pagsuway. Kaya kung mayroong dumating na pagsubok, tatanungin mo lagi ng iyong sarili, ako ba'y sumusunod o sumusuway? Kung ikaw ay sumusunod, padayon ka lang. Sapagkat sa dulo nun, may pagpapalang Diyos. Kung ikaw naman ay pinapalo dahil sa pagsuway, gawin dapat na Kristiyano magsisi at bumalik sa dati niyang ginagawa. Or else, ang pagpalo ng Diyos, maduroy. Hebrews chapter 12. Kay Saul, hindi na siya napabuti. Hindi na siya napabuti sa bugos na libro ni Samuel. Waray niya yung mapabuti. Sapagat umato hiya Ginoo. Hebrews chapter 12. Verse 11. Hebrews chapter 12, verse 11. Kung gingkakastigo kita usahay, nakakapabido inihaton, ngan diri nakakalipay. Kundi haorhe nga mga adlaw, adton kinmarawatin sugad nga kastigo, nagaanihin malinawon nga balos, ang kinabuhi nga matadon. 12. Sanglit alsahan niyon iyo kinakapoy nga mga kamot, ngan pakusga an iyo magluya nga mga tuhod. 13. Sulsugan niyo ang matadong nga mga dalan, basi may gamit an piay nga tiil, ngan maupay dayon. Ngan maupay dayon. Salamat sa ating Ama na nasa langit. Salamat sa ating Ama na nasa langit. Salamat sa ating Ama na nasa langit. Hindi niya tayo pinababayaan sa ating araw-araw. And yet, bisan waray na panimbahon, always check our hearts. Perminaton sa liksikin natin mga puso. Kung ating puso ay naka-align pa sa Panginoon, that is very, very important sa ating adlaw-adlaw na kinabuhi. Whether may panimbahon mawaray, always check ourselves sa harapan ng Diyos. Sapagat dyan nalilipay ang atong Ginoo. Mag-pray tayo.